Okay, good evening. Pauwi na po tayo galing sa site and papakita ko lang po sa inyo yung itsura ng cabin kapag gabi. So dito po yung simula po tayo sa dashboard. Okay. May ating ilaw, right. Okay. Location niya. Sa side panels po, wala tayong mga indicators kasi wala tayong switches dyan. So after dito sa instrument panel, dito naman tayo sa steering wheel. And then yan po yung sa center, yun po natin yung okay. So yan na po lahat. Lagay natin sa navigation, home, navigation. Okay. So yan po ang kanyang navigation na built-in. Okay. So okay. So yung nabanggit ko po kanina, nandito sa may parang thumb dito na pinupush siya para makita mo yung pagbabago ng feature dito. Let's say sa range, yung current fuel natin, yung range niya is 252 kilometers, and then average fuel consumption of 12.3 kilometers per liter. So sa speed natin na to. Okay. So ano pa? Yung ilaw naman po, pwede natin itong i-upgrade in future ng halogen light bulb. Pero sa akin po, ginagamit lang muna natin yung mga original niya para unang-una hindi po sayang yung spare parts. Ang fuel naman po nilalagay natin dito is yung Petron unleaded, which is yung 81 octane rating. So hindi po tayo naglalagay ng higher octane kasi hindi naman po siya pang para sa akin po, normally ginagamit yun pag lagi na nasa sa mabilis na takbo. Pero sa akin po yung 91 octane is more than enough. Hindi rin siya masyadong mainit sa makina. And fuel price wise, mas mura. Pero Petron lang po lagi ang ginagamit. Unless mapunta po tayo sa lugar na talagang wala ng ibang gasolinahan other than Petron. So if possible, yung galing po sa Big 3, Shell, Caltex, then saka tayo mag-consider ng ibang fuel type. Okay. O fuel brand, I should say. Ano yung logic behind it? Logic behind, kung papansinin nyo, talagang mas mahal ang branded. Kasi unang-una, mahigpit ang quality control nila dyan dahil meron silang inaalagaang branding, and then yung research and development nila, talagang nag-i-invest sila dyan, like ano ba ang mga pwede pa nilang i-add sa fuel, extra additive para sa longer engine life. So sinasama na po nila yan sa R&D nila. And research and development po is isa sa pinakamahal na costing pagdating sa expense ng isang produkto sa pag-manufacture. Pero ano yung sinasabi mo, Daddy, na kino-compare mo yung sasakyan sa body ng tao? Okay.
Kasi ang paniniwala ko po dyan, nagtatanong din kasi sila sa akin, bakit kailangan sa mga Petron, Shell or Caltex ka pumunta? So yun nga po, yung quality ng fuel kasi talagang maisisiguro mo na maganda yung quality. Yung iba kasi ang sabi po nila yung cheaper fuels mas mataas yung isang kalimutan ko kung anong chemical na nilalagay. Kung hindi pa ako nagkakamali, parang benzene or kung meron man pong rinig nito, so and nakakaalam, pwede pong pa-comment para po sa kaalaman ng lahat. Pero parang kumbaga pag gumagawa ka ng isang produkto, yun yung mga chemicals or byproducts na hinahalo mo para makatipid ka sa production cost. Ang tawag yata sa pagkain doon is extenders, like kukuha ka ng cheaper alternatives pero kaya naman niyang ibigay yung hinahanap mo. Let's say example po sa food, kailangan mo ng pampalagkit, so instead na ang ilalagay mo ron is patatas, so pwede mong lagyan ng kamote kasi mas mura, pero again magbabago yung composition saka yung taste ng product kasi ang focus mo is hindi na sa quality, ang focus mo is yung cost reduction na. So bakit hindi ko po tinitipid yung fuel, going back sa question ni Bossing, kasi parang sa tao po yan, we are what we eat. So kung ano yung ipinapasok mo sa katawan mo, yun later ang balik niya sa'yo. So the more na kumakain ka ng fatty foods, so later meron niyang implication, hindi man immediate pero long term, chronic ang balik niya. Ganon din po sa makina, sa paniniwala ko. So makina is the heart of the engine, of the vehicle. So kahit na ang paniniwala ko po sa truck, kahit na puro gas-gas yung katawan niyan, kulang sa sidings, may pit-pit sa pintuan, merong bangga sa likod, it doesn't matter kasi it does matter, pero pagdating sa performance wala siyang effect. So yun yung reason behind bakit hindi ko siya tinitipid pagdating sa fuels and lubricants. Sa lubricants naman po, ang ginagamit natin sa mga diesel engine natin is yung highest ng Caltex Delo Gold, Caltex Delo 400 MGX. So itong mga sinasabi ko po sa inyo is ito yung mga ginagamit namin sa kumpanya, and hindi ito dahil sa paid advertisement or whatever, hindi po. Ito po yung over the years, for the last 5 years na nag-ooperate na tayo ng mga heavy machineries. Napakaganda po ng performance niya kasi tested na namin. Paano namin na-test? Yung isang dump truck po natin na malaki, napabayaan po yun, nakalimutang i-change oil. Ang change oil po namin dati, interval is 10,000 nung Delo Gold pa lang. Nung change namin sa Delo 400 MGX, pinalagay ko sa 15,000 kilometers. Then sa sobrang busy po nung truck, napabayaan namin, napaabot namin ng 20,000 plus. Siguro yung plus po niya hindi naman ganun kalaki, parang 20, almost 21 siguro, or pinaka most is 22,000. So nung drain namin yung oil, napakaganda pa rin niya. So sabi ko, pwede pa pala nating dalhin ito ng 20,000 kilometers, itong klase ng oil na to, kasi medyo may kamahalan din po siya. Based dun sa pricing difference niya, at the end of the day, nakatipid ba tayo? Ang tipid mo ron, kasi kung yung gold before is nag-change ka ng 10,000, makakatipid ka kasi pwede mo siyang gawin sa
20,000 na yung Delo 400 MGX. Kaya lang, ipinabalik ko pa rin sa 15,000. Kasi ang paniniwala ko naman doon, yung ititipid ko sa 5,000 kilometers, hindi ko alam kung ano ang long-term effect niya pagdating sa engine moving parts sa loob. So nag-play safe po ako na balik na lang sa 15,000 kasi yung 5,000 naman na yon, sabi ko, and yung difference nung 5,000 ng Delo 400 MGX versus Gold is more than enough na. So sabi ko, wag na nating masyadong extend. Unang-una, yung mga truck po is masyado silang ginagamit, halos hindi nagpapahinga, and over time tumatanda po yung mga engine parts natin. So habang tumatanda yung engine parts natin, hanggat maaari i-reduce natin yung maintenance interval para po mas maalagaan pa yung makina. Kasi ang makina, or ang tinatawag nating under chassis repair, like engine, transmission, differential, yan po yung mga parts ng vehicle na kapag nag-fail, ang laki ng effect niya sa operations natin, and yung cost wise, napakamahal ng repair. So yun yung reason bakit hindi natin tinitipid yung mga lubricants natin pagdating sa equipment natin. So, based on sa benefit cost analysis and the loss in opportunity cost, mas maganda pa rin to use the premium brand than ordinary. Yeah, para sa akin po yun. So, again, wala naman tayong data to support. Siguro available na siya sa internet. Pero hindi po ako nag-research kung meron ba talagang data to show or to support na using higher or premium brand mas mahaba talaga. Wala po akong alam na available na information. Pero that is based sa information na meron tayo, kasi nung nilagyan rin natin yung Raptor, trinay ko once yung Raptor na nagpakarga sa generic, hindi ko na lang sasabihin yung brand, pero talagang napansin ko po hindi siya makahatak ng mabuti. So doon ko napatunayan sa paggamit nun na talagang iba pa rin ang quality ng premium brands than yung mga cheaper brands. Okay? So yan po yung sa pagdating sa diesel and oil. So ano pa po ang pwede nating i-discuss dito sa Jimny? So siguro yung dislikes, wala akong halos na nabanggit kasi happy po tayo rito sa unit natin. Ito yung isa sa mga tumutulong sa atin sa hanap buhay. So every time na bumibili po tayo ng unit is hindi siya dahil gusto lang, kundi meron na siyang purpose sa trabaho natin. So hindi lang siya binibili for lifestyle lang. No, sa amin po, bago kami magpa-approve ng service vehicle, talagang na po yan, meron na siyang intended purpose. Yun na lang along the way, kinukan na lang natin. Siguro ina-upgrade na lang natin. it's good to share to them also how do we do the decision making when we purchase an equipment, service vehicle, the SWOT analysis na ginagawa na. Sige. Ang gawin siguro natin, kailangan meron ng ambulansya. Police, okay. Sorry, hindi natin napansin. Okay. So, siguro magpan na lang tayo. Maggawa tayo ng separate video para sa decision To share. making natin pagdating sa purchases or any decision na ginagawa natin. That can help them. Yeah, i-share po namin sa separate video yung tinatawag nating SWOT analysis. Okay? So
for now, itong jeepney muna. So, dislikes, boss, meron ka bang dislike dito sa unit? Pagkasama natin yung mga anak natin, Okay. So, na-explain ko rin kanina yan. hindi siya family friendly. especially matatangkad yung mga anak namin, so hindi pwedeng sumakay. So this I think is So, nabanggit ko rin naman kanina na kung bibili kayo especially for the first time and you are a family man, hindi ko namin ito nire-recommend kasi talagang medyo mahirap siya. Inconvenient yung pagtaas-baba ng pasahero sa likod. Pero kung yun po, gagamitin nyo lang siya for the purpose of business and dalawa lang kayo lagi na sasakay. sumasakay and mga gamit sa likod, so okay lang po itong unit na to. So yun po yung pagdating sa trade-off ng compact size, yung comfort. Pero kung dalawa po kayo, very very comfortable. And siguro dislike, hindi naman siya sa dislike sa amin, no, pero siguro sabihin na lang natin na sana sa next na paglabas ng newer model nito, though meron na siyang 5-door model na hindi pa natin alam kung ano ang naidagdag, pero siguro ang pwede nilang mga isama rito is yung rear passenger light para convenience sa gabi na kapag may kukunin kang gamit sa likod, medyo maliwanag na siya kasi wala siyang rear cabin door, cabin light. Tapos ang pagdating sa safety, dadalawang airbags lang po ito. So yung front passenger and driver sa front. So wala kang mga airbag sa side. So pagdating in terms of safety, medyo nasa kwan po siya. Hindi siya ganun kataas. So just imagine po na ilayo ng Panginoon with this compact design and magkaroon ng big impact. So talagang medyo serious po ang implication niya sa nasa loob ng sasakyan. So Yung if ever you're given a chance to change the busina, anong okay. i-update mo? Yung busina, magdadagdag po tayo siguro ng Bosch horn. Maganda po yun, tunog yan. Kaso sa ngayon po hindi ko pa siya ginagalaw, especially sa electrical, dahil nasa warranty period pa po yata ito. Pero after warranty niya, then saka na natin galawin. Dagdag na natin yung winch kapag nagpalit na ng bumper. So lagyan na natin lahat to. So yung headlight, maglalagay tayo ng yung medyo mas malakas na, mas magandang klaseng headlight. Okay. And then ano pa, yung mga sana nandito na. Ikaw boss, meron ka pa bang addition? Yun lang po ang kwan natin. Wala kaming masyadong request for the price range of 1 million